tapat, matatag at maaasahan balitang tama at totoo lamang dito sa Pilipinas Network. Magandang araw sa ating mga kababayan sa Pilipinas at sa buong mundo. Huwag kalimutang pusuan ang video, sumubaybay at pindutin ang batingaw upang lagi kayong updated sa balita. Simulan na natin. Sa loob lamang ng 48 oras noong Agosto 8 at 9, 2026, dalawang magkahiwalay ngunit magkaugnay na kaganapan sa gitnang silangan at sa rehiyon ng Dagat Itim ang nagdulot ng panibagong matinding pangamba sa pandaigdigang kalakalan at seguridad sa transportasyon. Ang mga pangunahing daan ng pandagat na nag-uugnay sa mga bansang nagluluwas ng langis at mga produktong agrikultural ay sabay-sabay na nakaharap sa matinding panggigipit at banta. Napansin mo ba kung gaano kabilis maapektuhan ang ating pang-araw-araw na pamumuhay tuwing nagkakaroon ng kaguluhan sa mga malalayong rutang ito? Sa gitnang silangan, inihayag ng tagapagsalitang militar ng grupong Houthi na si Yahya Saree noong Agosto 9, 2026 na tinamaan ng kanilang drone ang isang mahalagang pagdalisayan ng langis sa Arab Saudi. Kasabay nito noong Agosto 1, 2026, nagpatupad naman ang Turkish Directorate General of Coastal Safety o KIA Emniyeti Janel Medurlu ng mga paghihigpit sa pagbibigay ng pahintulot sa pagdaan sa Dardanelles Strait para sa mga komersyal na barkong patungong Novorossiysk, Russia. Bagamat libu-libong kilometro ang layo ng mga rehiyong ito mula sa Timog Silangang Asya, ang mga kaganapang ito ay may direktang epekto sa pang-araw-araw na pamumuhay ng mamamayang Pilipino. Lubhang umaasa ang Pilipinas sa inaangkat na enerhiya dahil higit sa 90% ng ating supply ng krudong langis at mga produktong petrolyong na proseso na ay nagmumula sa ibang bansa, bukod pa sa malaking pag-aangkat natin ng trigo para sa pagkain. Ang bawat pagtaas sa pandaigdigang singil sa pagpapadala ng mga kargamento at batayang presyo ng krudong langis dahil sa tensiyong geopolitikal ay direktang nararamdaman sa presyo ng petrolyo sa mga lokal na gasolinahan sa buong bansa. Dahil dito ang mga kaganapan sa Dagat Pula at Dagat Itim ay hindi lamang malalayong balita sa telebisyon, kundi mga usaping direktang nakaugnay sa pamasahe sa pampublikong transportasyon, singil sa kuryente at presyo ng mga pagkain tulad ng tinapay na binibili ng ating mga pamilya. Inangkin ng grupong Houthi noong Agosto 9, 2026 sa pamamagitan ng kanilang tagapagsalitang militar na si Yahya Saree ang pananagutan sa isang pag-atake gamit ang drone laban sa isang kritikal na pasilidad ng langis sa timog kanlurang bahagi ng Arab Saudi. Ayon sa pahayag ng grupong Houthi, ang nasabing operasyon ay ganti sa di umano'y paglabag ng Arab Saudi sa himpapawid ng Yemen sa mga lalawigan ng Saada at Hadja. Ang mismong pasilidad na sinasabing pinatamaan sa operasyong ito ay ang Saudi Aramco Jazan Refinery na matatagpuan sa baybayin ng Dagat Pula malapit sa hangganan ng Yemen. Ang dambuhalang complex ng pagdalisayan na ito ay may kakayahang magproseso ng hanggang 400,000 bariles ng krudong langis bawat araw para sa produksyon ng gasolina at diesel na may napakababang antas ng sulfur. Ang Jazan Refinery ay may mahalagang papel sa pandaigdigang supply ng petrolyo dahil sa malaking dami ng mga produktong petrolyong na proseso na ipinapadala nito sa iba't ibang panig ng mundo. Ang anumang pagkaantala sa operasyon ng pasilidad na ito ay agad na nagdudulot ng pangamba tungkol sa sapat na supply ng gasolina at diesel sa pandaigdigang pamilihan at sa mga rutang umaasa rito. Bago pa man ang naiulat na insidente noong Agosto 9, 2026, nakaranas na rin ang Jazan Complex ng pinsala sa pasilidad nito para sa gasification at sa imbakan ng langis noong huling bahagi ng Hulyo 2026. Ang panibagong banta at pahayag ng Houthi ay naganap 2 araw lamang matapos lumagda ang Arab Saudi sa isang kasunduang panseguridad at pagtatanggol kasama ang Turkey at Pakistan noong Agosto 7, 2026. Agad na naglabas ng pahayag ang Saudi Ministry of Energy at kinumpirma na nagkaroon nga ng sunog sa pasilidad ng Jazan Refinery noong madaling araw ng Agosto 9, 2026. Isinaad ng pamahalaan ng Arab Saudi na mabilis na naapula ng mga pangkat na nakatalaga sa pag-apula ng sunog sa pasilidad ang apoy at walang naitalang nasawi o nasugatan sa insidente habang isinasagawa ng mga autoridad ang mga kinakailangang hakbang kaugnay nito. Binigyang diin ng mga autoridad sa Arab Saudi na nagpapatuloy pa ang formal na investigasyon at mga legal na pamamaraan upang matukoy ang eksaktong sanhi ng sunog sa pasilidad. Dahil dito, hindi direktang kinumpirma ng opisyal na pahayag ng gobyerno ng Arab Saudi kung drone nga ng Houthi ang nagdulot ng apoy o kung may ibang dahilan ang insidente. Sa kabila ng kakulangan ng formal na kumpirmasyon tungkol sa eksaktong paraan ng pag-atake, ang mismong balita ng sunog sa pasilidad ng langis ay mabilis na nagdulot ng pangamba sa pandaigdigang merkado ng petrolyo.
Ang anumang banta sa mga estratehikong pasilidad ng langis sa gitnang silangan ay agad na nagdaragdag ng tinatawag na dagdag presyo dahil sa panganib na geopolitical sa halaga ng krudo. Sa mga nakalipas na pag-atake sa rehiyon ng Dagat Pula nitong Hulyo at Agosto 2026, kabilang ang mga pag-atake sa mga tanker na may bandila ng Saudi Arabia, nakaranas na ang presyo ng Brent crude oil ng mabilis na pagtalon mula $8 hanggang sa lumampas pa sa $100 bawat bariles. Ang ganitong matinding paggalaw ng presyo ay nagpapakita kung gaano kaselan ang pandaigdigang merkado sa anumang balita tungkol sa paglala ng tensyong militar o banta sa mga pasilidad ng langis. Habang nagpapatuloy ang tensisyon sa gitnang silangan, panibagong krisis din ang sumiklab sa rutang pandagat ng Dagat Itim noong Agosto 1, 2026. Nagabiso ang Turkish Directorate General of Coastal Safety o Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü sa mga kapitan na iba't ibang komersyal na barkong patungong Novorossiysk, Russia at ilang destinasyon sa Ukraine na wala pa silang kaukulang pahintulot sa pagdaan o kailangan pa ng karagdagang oras para sa pagsusuri bago sila makadaan sa Dardanelles Strait. Ang Dardanelles Strait ay isang napakahalagang estratehikong daanan na kinokontrol ng Turkey at nag-uugnay sa Dagat Mediteraneo at Dagat Itim. Taon-taon humigit kumulang 40,000 hanggang 48,000 barko ang dumaraan sa mga kipot na kontrolado ng Turkey, pantala, kaya ang anumang pagkaantala sa puntong ito ay agad na nagdudulot ng malaking pagsisikip sa transportasyong pandagat sa buong rehiyon. Sa ilalim ng 1936 Montreux Convention, ang Turkey ay may ganap na jurisdiksyon at legal na kontrol sa paglalayag sa Bosphorus at Dardanelles Straits. Bagamat may umiiral na kalayaan sa paglalayag para sa mga barkong pangkalakalan sa panahon ng kapayapaan, may karapatan ang Turkey na magpatupad ng mga pagsusuri sa regulasyon, kaligtasan, at seguridad kapag may banta sa pambansang kaligtasan o rehiyonal na seguridad. Ang pambihirang hakbang ng Ankara na higpitan ang pagbibigay ng pahintulot sa pagdaan ay kasunod ng matinding pagdami ng mga pag-atake gamit ang drone at iba pang sasakyang pandagat laban sa mga sibilyang barkong pangkalakalan sa rehiyon ng Dagat Itim. Isang malinaw na halimbawa nito ang nangyari noong Agosto 3, 2026 nang tamaan ng drone ang Ro-Ro cargo ship na Nadezhda habang naglalayag mula Novorossiysk patungong Samsun. Ang nasabing pag-atake ay nag-iwan ng 3 tripulante na nasa malubhang kalagayan dahil sa mga pinsalang natamo nila sa gitna ng dagat. Bukod sa Nadezhda, inatake rin itong mga nakalipas na araw sa parehong rehiyon ang iba pang komersyal na barko tulad ng MV Guluk at Reyhan Sari. Ang patuloy na pagpuntirya sa mga sibilyang barkong pangkalakalan ang pangunahing nagtulak sa Turkey na magpatupad ng mas mahigpit na inspeksyon at kontrol sa Dardanelles Strait. Ang paghihigpit sa Dardanelles Strait ay may direktang epekto sa operasyon ng Novorossiysk Commercial Seaport na siyang pinakamalaking daungan ng Russia sa Dagat Itim. Napakahalaga ng daungang ito dahil pinangangasiwaan ito ang 50% hanggang 60% ng kabuoang iniluluwas na trigo ng Russia na ipinapadala sa gitnang silangan, Hilagang Africa at sa buong Asya. Bukod sa kalakalan ng pagkain, sa Novorossiysk din matatagpuan ang terminal ng Caspian Pipeline Consortium o CPC na nagdadala ng 1.2 milyon hanggang 1.4 milyong bariles ng krudong langis bawat araw mula sa Kazakhstan at Russia. Ang daming ito ay katumbas ng mahigit 1% ng kabuuang pandaigdigang supply ng krudo na dumaraan sa mga kipot na kontrolado ng Turkey araw-araw. Dahil sa napakalaking dami ng trigo at langis na nagmumula sa Novorossiysk, ang anumang pagkaantala dulot ng regulasyon o pagharang sa Dardanelles Strait ay direktang nagdudulot ng malubhang abala sa pandaigdigang tanikala ng supply ng pagkain at enerhiya. Ang mga barkong naipit o hindi pinapahintulutang makadaan ay naiipon ngayon sa mahahalagang daan ng pandagat at lalo pang nagpapalala sa mga pagkaantala. Kapag pinagsama ang dalawang krisis na ito, ang banta sa produksyon ng langis sa Jazan Refinery at ang pagbara sa transportasyon sa Dardanelles Strait, lumilitaw ang matinding kahinaan ng pandaigdigang mga ruta ng supply. Ang sabay na pagtama ng krisis sa Dagat Pula at Dagat Itim ay nagpapakita kung gaano kadaling maapektuhan ang pandaigdigang kalakalan kapag nagkaroon ng kaguluhan sa mahahalagang estratehikong daanan. Naisip mo na ba kung gaano kalaki ang maaaring maging pinagsama-samang epekto nito sa ating pang-araw-araw na gastusin? Sa halip na maging dalawang magkahiwalay na lokal na insidente lamang, ang mga kaganapang ito ay nagkakaroon ng pinagsama-samang epekto na nagpapahirap sa pandaigdigang sistema ng transportasyon at pagpapadala ng mga kalakal.
Kapag ang dalawang magkaibang ruta ng langis at pagkain ay sabay na naipit, mabilis na kumakalat ang epekto sa iba't ibang sektor ng pandaigdigang ekonomiya. Dahil sa mga banta sa Dagat Pula, maraming komersyal na kumpanya ng pagpapadala ang napipilitang mag-iba ng ruta at umikot sa Cape of Good Hope sa Timog Africa. Ang ganitong pagbabago ng ruta ay nagdaragdag ng 10 hanggang 14 na araw sa biyahe ng mga barko at nagpapataas ng singil sa pagpapadala ng mga kargamentong pandagat ng 25% hanggang 40%. Kasabay nito, ang pagpila at pagkaantala ng mga barko sa Dardanelles Strait ay nagpapalala sa kakulangan ng mga lalagyan ng kargamento at malalaking barkong pambulto sa merkado. Bukod pa rito, ang mga bayarin sa siguro laban sa panganib ng digmaan para sa mga barkong dumaraan sa mga mapanganib na rehiyong ito ay umaabot na ngayon sa 0.5% hanggang 1.0% ng kabuuang halaga ng kargamento. Ayon sa mga pagtatayang pang-ekonomiya na isinagawa ng International Monetary Fund o IMF at ng World Bank, ang tuloy-tuloy na pagkaantala sa mga pangunahing rutang pandagat ay nagdaragdag ng tinatayang 0.5 hanggang 0.8% punto sa pandaigdigang pangkalahatang antas ng inflasyon. Ang pagtaas na ito ng inflasyon ay direktang nagpapamahal sa mga bilihin sa lahat ng bansang umaasa sa pandaigdigang kalakalan. Para sa Pilipinas, ang ganitong mga numero ay may napakabigat na kahulugan sa pang-araw-araw na pamumuhay at badyet ng bawat pamilya. Lubhang umaasa ang ating bansa sa inaangkat na enerhiya dahil higit sa 90% ng ating supply ng krudong langis at mga produktong petrolyong na proseso na ay nagmumula sa ibang bansa. Kapag tumaas ang presyo ng krudo sa pandaigdigang merkado dahil sa dagdag na panganib na geopolitikal sa gitnang silangan at dagat itim, mabilis itong naipapasa sa lingguhang pagbabago ng presyo ng petrolyo sa ating mga lokal na gasolinahan. Ang pagtaas sa presyo ng gasolina at diesel ay agad ding nagdudulot ng pressure na magtaas ng pamasahe sa mga pampublikong sasakyan tulad ng jeepney, bus at tricycle. Hindi rin ligtas ang sektor ng kuryente dahil maraming planta ng kuryente sa bansa ang gumagamit ng inaangkat na langis at diesel sa kanilang operasyon. Ang mas mataas na gasto sa pagpapadala at presyo ng petrolyo ay direktang nagpapataas sa singil sa paglikha ng kuryente na nakikita ng mga mamimili sa kanilang buwanang bayarin. Sa larangan naman ng pagkain, umaasa ang Pilipinas sa inaangkat na trigo para sa produksyon ng harina na pangunahing sangkap sa paggawa ng tinapay, noodles at iba pang pagkain. Ang pagkaantala ng mga kargamento ng trigo mula sa daungan ng Novorossiysk sa Dagat Itim ay nagpapataas ng presyo ng trigo sa pandaigdigang merkado na sa kalaunan ay maaari ring magpamahal sa tinapay at iba pang pangunahing bilihin sa ating mga pamilihan. Sa kabila ng mga malinaw na epektong ito, mahalagang tandaan na marami pa ring hindi tiyak na detalye at kakulangan sa impormasyon tungkol sa dalawang ulat na ito. Patuloy pang nabubuo ang mga paunang balita habang naghihintay ang internasyonal na komunidad ng mga opisyal na pagpapatunay mula sa mga sangkot na pamahalaan. Sa kaso ng ulat tungkol sa Houthi at Arab Saudi, kulang pa ang mga detalye hinggil sa eksaktong paraan ng pag-atake, kung ito ba ay isinagawa gamit ang mga drone o missile, at wala pa ring formal na pahayag ang gobyerno ng Arab Saudi na direktang nag-uugnay sa Houthi sa naganap na sunog sa Jazan Refinery. Patuloy pa rin ang formal na investigasyon ng mga autoridad sa Saudi Arabia upang linawin ang tunay na pinagmula ng apoy. Sa kaso naman ng ulat tungkol sa Turkey, wala pang formal na pampublikong pahayag mula sa Turkish Ministry of Transport kung ang paghihigpit sa Dardanelles Strait ay magiging permanenteng patakaran o pansamantalang hakbang lamang sa seguridad habang nagpapatuloy ang mga pag-atake sa mga barko. Bukod dito, wala ring eksaktong opisyal na bilang kung ilang komersyal na barko ang kasalukuyang naipit o naghihintay ng pahintulot sa labas ng kipot. Habang nagpapatuloy ang mga investigasyon at pagsusuri sa dalawang rehiyon, narito ang buod ng mga pangunahing puntong dapat nating tandaan sa dalawang mahalagang kaganapang ito. Ang inangking pag-atake ng Houthi sa Saudi Aramco Jazan Refinery noong Agosto 9, 2026 ay nagdulot ng panibagong banta sa kakayahang magproseso ng 400,000 bariles ng langis bawat araw sa baybayin ng Dagat Pula, bagamat naapula ang sunog at walang naitalang nasaktan sa nasabing insidente. Kasabay nito ang paghihigpit na ipinatupad ng Turkey noong Agosto 8, 2026 sa pagbibigay ng pahintulot sa pagdaan sa Dardanelles Strait para sa mga barkong patungong Novorossiysk. Russia ay nagdulot ng malaking abala sa rutang ginagamit para sa mahigit kalahati ng iniluluwas na trigo ng Russia at higit 1.2 milyong bariles ng krudo bawat araw.
Ang dalawang insidenteng ito ay sabay na nagpalaki sa gasto sa pagpapadala, siguro laban sa panganib ng digmaan at pangamba sa pagtaas ng pandaigdigang inflasyon. Sa mga susunod na araw, may tatlong pangunahing kaganapan na dapat nating masusing subaybayan dahil sa kanilang direktang epekto sa ating ekonomiya at sa pandaigdigang merkado. Una, dapat nating abangan ang opisyal na pahayag at pinal na resulta ng investigasyon mula sa gobyerno ng Arab Saudi tungkol sa Jazan Refinery, pati na rin ang malinaw na posisyon ng gobyerno ng Turkey hinggil sa mga regulasyon sa Dardanelles Strait. Ikalawa, dapat nating bantayan ang magiging galaw ng presyo ng Brent at Dubai crude oil, pati na rin ang mga kontrata sa hinaharap para sa trigo sa mga pandaigdigang pamilihan ng kalakal. Ikatlo, mahalagang abangan ang mga susunod na hakbang ng mga internasyonal na kumpanya ng pagpapadala hinggil sa seguridad at pagpili ng ruta sa mga daanang pandagat, gayon din ang magiging lingguhang pagbabago sa presyo ng petrolyo at mga hakbang ng gobyerno ng Pilipinas laban sa inflasyon. Manatiling nakatutok sa mga pinakahuling balita at malalim na pagsusuri sa mga kaganapang humuhubog sa ating mundo at ekonomiya. Kung nakatulong sa iyo ang ulat na ito upang mas maunawaan ang sitwasyon sa gitnang silangan at dagat itim, pindutin ang like at mag-subscribe sa ating channel para sa iba pang mahahalagang balita araw-araw.